Tila malungkot at bahagyang pumayagpag ang watawat ng Pilipinas habang naka-half-mast sa kampo ng Southern Luzon Command. Ang kay Colonel Dennis Cañat, tagapagsalita ng Southern Luzon, brutal at hindi makatawa ang ginawa ng mga teroristang ito sa mga CAFGO na nagpatrolya lamang sa lugar na sakop ng Barangay Mapulo, Tagkawayan, Quezon. Habang naglalakad ang 8 mga kagawad ng CAFGO Active Auxiliary patungong sitio Pag-asa ng nasabing barangay, tinambangan sila ng mga terorista gamit ang ilang maliliit na mga improvised explosive device o IED. Mahina lamang umano mga ito at hindi sapat upang kumitil ng buhay, ngunit ayon sa ilang saksi, sa halip na hayaan na lamang mga sibilyan na ito, tinuluyang patayin ng mga terorista ang 5 sa mga tinambangang sundalo. Masakit dito, gumamit na naman ang mga NPA ng IED. Itong mga mina ng landmine na ito na ginamitan nila, medyo maliliit lamang. Yun nga masakit doon, ayon sa mga nakasaksi doon, mga tao doon. Hindi naman namatay kaagad itong ating mga KA, no? At nilapitan pa ito. At kinuha ang kanilang baril, kinuha ang kanilang nameplate, tapos patayin. At nakapost pa ito sa nakapost pa sa kanilang website. Paliwanag ni Kanya, nakita ng mga saksi ang kahayupan ng mga NPA na ito matapos barilin at paslangin ng mga CAFGO habang nakataas ang kanilang mga kamay. Lungkot at galit ang nararamdaman ngayon ng pamunan ng SOLCOM sa ginawang ito ng mga teroristang NPA sa 5 CAFGO na brutal na pinatay ng mga nabanggit na terorista. Ako'y talagang nalulungkot at medyo nagagalit sa ginawa nila. Hindi ko alam kung anong propaganda nila o kung anong gusto nilang palabasin, bakit nila ginawang patayin itong ating mga KA. Ito mga civilian to eh. Wala naman tayong tropa actually na sa barangay Mapulot. Wala na tayong masyadong malapit na tropa dyan dahil itinakwil na nga sila ng mga taga-Quezon. Ngayon nga talaga nagluluksa pa kami. Naka-half-mast pa ang aming watawat sa pagpupugay dyan sa ating 5 CAFGO na pinatay ng NPA. Ang tinig ni Colonel Dennis Cañat, tagapagsalita ng Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines sa panayam ng Philippine Media Network Service kahapon. Anya, nasa mabuting kalalagayan at nakakausap na ang 3 nakaligtas na CAFGO mula sa tiyak na kamatayan. Mga balitang eksklusibo dito sa Balita. Pari namang kinundinahan ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines Southern Luzon Command ang ginawang brutal na pagpatay ng mga teroristang NPA sa 5 mga sibilyan na miyembro ng CAFGO Active Auxiliary o CAA matapos nilang tambangan ang 8 CAFGO na naglalakbay patungo sa sitio Pag-asa, Barangay Mapulo, Tagkawayan, Quezon. Ayon kay Colonel Dennis Cañat, tagapagsalita ng Southern Luzon Command, bukod sa kanila ay kinukundina din na mga mamamayan ng Tagkawayan ang ginawang ito ng mga teroristang CPP, NPA, NDF sa naturang lugar. Masakit dito, kinukundina hindi lamang ng taga-Tagkawayan. Itong ating provincial governor, si Governor Dr. Helen Tan, ay nagpahayag din ng pagkundina sa karahasan na ginawa ng new people sa army na to, itong mga pogi nung araw. Bukas, araw ng Huwebes, magkakaroon naman ng public viewing sa Tagkawayan kung saan nakalagak ang mga labi ng naturang mga bayaning CAFGO. Layunin nitong bigyan ng pagkakataon ng mga taga-roon na masilayan sa huling sandali ang 5 nilang mga kababayan na nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan ng Tagkawayan at mga karating nitong bayan. Kasabay ng public viewing ay gagawaran din ng parangal ni Tagkawayan Mayor Luis Oscar Eliazar ang 5 mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay. At pasasalamat po sa kanila, kay Mayor at sa NGO po, meron na rin, ayaw pala magpabanggit ng pangalan, sa mga tulong na iniabot nila sa pamilya ng ating mga KA. May nangako na po ng scholarship, may mga initial na tulong na rin po na naibigay. Ang ating mga kababayan ng LGU at saka NGA, mga non-government po yung mga yan, para sa ating mga CAFGO na nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan po. At tinig ni Colonel Dennis Cañat, tagapagsalita ng Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines sa panayam ng Philippine Media Network Service